Paano kung isang pirasong chocolate lang ang magbabago ng buong buhay mo? Isipin mo, mahirap ang pamilya mo. Minsan isang simpleng ulam lang ang meron kayo, tapos biglang may chance kang pumasok sa pinakamisteryosong chocolate factory sa mundo. At sa loob ng factory, hindi lang candy ang makikita mo, kundi mga pagsubok na magpapakita kung sino ang may magandang puso, at kung sino ang spoiled, greedy, o walang respeto. Ito ang Charlie and the Chocolate Factory. Si Charlie Bucket ay isang mabait na bata na nakatira sa maliit at lumang bahay. Kasama niya ang nanay at tatay niya, at ang apat niyang lolo't lola na matatanda na at halos hindi na makabangon sa kama. Mahihirap sila, pero masaya at magkakasama. Kung minsan, cabbage soup lang ang pagkain. Pero si Charlie, kahit konti lang ang meron, marunong pa ring magpasalamat. Malapit sa bahay nila, nandun ang isang malaking factory, ang Willy Wonka Chocolate Factory. Matagal na itong sarado sa publiko, walang nakakapasok at walang nakakalabas. Pero kahit ganun, tuloy-tuloy pa rin ang pagbenta ng chocolates ni Wonka sa buong mundo. Kaya maraming tao ang curious. May chismis na may mga lihim na worker sa loob, may chismis na puro magic daw, at may chismis din na si Willy Wonka mismo ay kakaiba at unpredictable. Isang araw, nag-announce si Willy Wonka ng contest. Maglalagay siya ng 5 golden ticket sa 5 Wonka bars, random sa buong mundo. Kung sino ang makakita ng ticket, makakapasok sa factory para sa isang tour, kasama ang isang guardian. May lifetime supply ng chocolate, at may special prize sa dulo para sa isang magiging winner. Paglabas pa lang ng balita, nagkagulo na agad ang mundo. Lahat bumili ng chocolate. May mga nag-iipon, may mga nag-aaway, at may mga nanggugulang. Yung iba, bumili ng sandamakmak na Wonka bars para lang manalo. Isa-isa nang lumabas ang mga winners. Una, si Augustus Gloop, sobrang takaw, pagkain ang buhay niya. Kapag may pagkain, wala siyang preno. Pangalawa, si Veruca Salt, sobrang spoiled, sanay siyang makuha ang gusto niya. Where's my golden ticket? I want my golden ticket! Kapag sinabi niyang, gusto ko, dapat, ngayon na. Pangatlo, si Violet Beauregarde, competitive at mayabang. Laging may chewing gum, at ayaw magpatalo kahit kanino. Pang-apat, si Mike TV, addict sa TV at video games. Feeling niya mas matalino siya sa iba, at wala siyang respeto sa rules. Habang sila, nagiging sikat at pinag-uusapan. Si Charlie, tahimik lang. Gusto rin niya, pero alam niya na mahirap sila. Bihira siyang makabili ng chocolate, usually, tuwing birthday lang niya. Dumating ang birthday ni Charlie. Binigyan siya ng isang Wonka bar. Binuksan niya, wala. Masaya pa rin siya, kasi at least nakatikim siya. Pagkatapos, isang araw, papunta siya sa bahay. May nakita siyang barya sa daan, pulubi level na sa gutom, kaya binili niya ang isang chocolate. Kinain niya agad. Pero dahil may natira pang konti, bumili siya ng isa pa. At sa pangalawang bar, nandun, yung golden ticket. Biglang nag-iba ang mundo ni Charlie. May mga taong gustong bilhin ang ticket niya. May nag-aalok ng pera, kasi para sa iba, ticket ito para yumaman. Pero si Charlie, hindi niya ipinagpalit. Pinili niyang ituloy ang tour, at ang kasama niya, si Grandpa Joe. Si Grandpa Joe ang lolo na pinaka-excited, at kahit mahina siya dati, parang nabuhayan siya bigla sa saya. Dumating ang araw ng tour. 5 silang bata, kasama ang mga guardian nila. Pagbukas ng gate, parang pumasok sila sa ibang mundo. Lumabas si Willy Wonka. Kakaiba siya. Minsan parang friendly, pero minsan parang awkward at biglang seryoso. Hindi mo alam kung nagjo-joke siya o hindi, pero halatang genius siya sa paggawa ng chocolate. Pagpasok nila, sobrang ganda ng loob ng factory. May chocolate river. May mga halaman na pwedeng kainin. May candies na parang magic. At dito rin nila nakilala ang Oompa Loompas, mga workers na maliliit, na kumakanta at sumasayaw, at laging nagbibigay ng moral lesson pagkatapos ng bawat problema. Pagdating nila sa Chocolate River, sinabi ni Wonka, bawal hawakan at bawal tikman. Pero si Augustus, hindi nakinig. Lumapit siya at uminom sa river, at dahil sobrang excited at takaw, nadulas siya.
Nahulog siya sa river, at nasipsip siya sa isang malaking pipe. Dinala siya ng pipe papunta sa loob ng factory system, parang sinipsip ng vacuum. Nagpanik ang nanay niya, pero si Wonka, parang normal lang sa kanya ang lahat. Tapos biglang kumanta ang Oompa Loompas. Ang lesson, kapag sobrang greedy at walang self-control, may kalalagyan talaga. Sunod, dinala sila sa invention room. Dito ipinakita ni Wonka ang experimental chewing gum. Kapag ninuya mo, parang kumakain ka ng full meal. May soup, may main dish, at may dessert. Pero warning ni Wonka. Huwag muna, hindi pa perfect. Si Violet, hindi nakinig, kasi competitive siya at feeling niya siya ang tama. Ninuya niya ang gum. Una, okay. Tapos biglang nagbago ang katawan niya. Lumobo siya. Naging kulay purple, at naging parang blueberry. Gumulong siya papunta sa juicing room. Para raw maayos at matanggal ang sobrang juice. Kanta ulit ang Oompa Loompas. Ang lesson, kung hindi ka marunong makinig, at laging gusto mong patunayan na tama ka, delikado ang ending. Next, napunta sila sa room na may trained squirrels. Ang squirrels marunong mag-sort ng nuts. Kung good nut, okay. Kung bad nut, tinatapon. Si Veruca, nakita niya yung squirrels. At sinabi niya, gusto ko ng squirrel. Ayaw ni Wonka, pero si Veruca, nagtantrum. Sinugod niya ang squirrels, at dahil trained ang squirrels, in-assess nila siya, parang, bad nut. Tinulak siya papunta sa garbage chute, kasama ang tatay niya na sunod ng sunod sa luho niya. Kanta ulit ang Oompa Loompas. Ang lesson, kapag spoiled at walang respeto, may bagsak. Ngayon, natira si Charlie at si Mike. Dinala sila sa TV room, dito may technology si Wonka na kayang, i-transmit, ang chocolate gamit ang TV, parang teleport. Warning ulit. Huwag nyo i3. Si Mike, syempre, feeling niya smart siya. Pumasok siya sa machine. Na-transmit siya, pero naging maliit siya, parang toy size. So, kailangan siyang, i-stretch, pabalik, at dahil dito, eliminated din siya. At ngayon, si Charlie na lang ang natitira. Sabi ni Wonka, Charlie, ikaw ang winner. At yung prize, hindi lang chocolates, hindi lang pera. Ang prize ay ang buong factory. Gusto ni Wonka na si Charlie ang magmana. Kasi sa lahat ng bata, si Charlie ang may magandang puso. Hindi siya greedy, hindi siya spoiled, hindi siya mayabang, at hindi siya bastos. Pero may condition si Wonka. Kapag tinanggap ni Charlie ang factory, kailangan niyang iwan ang pamilya niya. Dito na nahirapan si Charlie. Kasi oo, pangarap niya gumanda ang buhay, pero hindi niya kayang iwan ang pamilya niya. Yung 4 na lolo't lola niya, yung magulang niya, yung mga taong kasama niya sa hirap. Kaya pinili ni Charlie ang pamilya. Akala mo end na, pero ito ang pinaka-importanting point ng story. Kasi dito natamaan si Wonka dahil first time niyang makita, na may batang kayang tumanggi sa lahat ng yaman, dahil mas mahalaga ang pamilya. Dito ipinakita ang dahilan kung bakit weird si Wonka. Noong bata siya, sobrang strict ng tatay niyang dentist. Ayaw siyang kumain ng candy. Parang kontrolado ang lahat, kaya lumaki si Wonka na may gap sa family connection. Tumakas siya para sundan ang pangarap niya, pero kapalit nun, nawala rin ang closeness sa pamilya. Kaya ang factory at chocolates ang naging mundo niya. Hindi siya sanay sa love na normal, hindi siya sanay sa pamilya. Dahil sa ginawa ni Charlie, natuto si Wonka. Tinanggap niya na hindi dapat ipagpalit ang pamilya sa success. Kaya binago niya ang offer. Pwedeng maging tagapagmana si Charlie, kasama ang pamilya niya. At si Wonka, natutong ayusin ang relasyon niya sa tatay niya, at nagkaroon sila ng closure. At dito nagtatapos ang pelikula. Hindi lang ito story tungkol sa chocolate. Ito ay story tungkol sa ugali, kung paano ka magdesisyon, at kung ano ang tunay na mahalaga. Kung may chance kang manalo ng sobrang yaman, pero kapalit ay iiwan mo ang pamilya mo, pipiliin mo ba ang yaman, o pipiliin mo pa rin ang pamilya? E-comment mo ang sagot mo, at kung gusto mo pa ng Tagalog movie recap, please, like and subscribe, at sabihin mo kung anong next movie ang gusto mo. Maraming salamat sa panood.